can you just refresh us, nung pong kayo humarap doon sa impeachment court at that time, yun hong inyong pong purpose doon ay para po sa tax record ng dating CJ. Ano ho ang mga events noon bago ho kayo maglabas nung pong tax record ni CJ Corona? Pagkatanggap ko ng subpoena, no, sumulat ho ako sa Presidente ng Pilipinas, at that time President Noynoy Aquino, to ask for authority to release the returns of Justice Corona. Alright. So, Kasi yun ang requirement ng tax code, no, na confidential yan, pwede lang i-release kung may authority ng Presidente po. okay. So, nagkaroon po sa inyo ng subpoena testificandum? Yeah, Okay. and duces decum, no, because Opo. of the returns. Okay. Yun ho bang subpoena na tinanggap ninyo, saan po nagmula? Sa motion ho ba ng prosecution, ma'am? Hindi, galing ho kay Senate President Enrile. Opo, pero paano siya naungkat? I mean, ito, opo. I Right. was the witness for the prosecution po. Alright. So, kasi ma'am, gusto lang namin pong dalhin yung sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon, no? Doon po sa panahon po ninyo, kayo po ay isa sa mga isinama na testigo ng prosecution. So, with that, sinubpina po kayo. Kayo ho ba ay agad nang humarap doon? Tsaka lang po naungkat yung kinakailangan yung sumulat sa presidente mismo para po humingi ng pahintulot na ma-divulge ang tax records ng dating CJ? Nung natanggap ko yung subpoena, nagsulat ho ako kay Presidente. Wala pa ako natatanggap, pero nag-appear ako sa Senado para sabihin na natanggap ko yung mga subpoena at nagre-request ako ng authority. Kasi kung walang authority, hindi ko mailalabas yung return. Noong hubang panahon yun, Ma'am Kim, yun hubang request ninyo, I presume formally kay Presidente Noynoy, ito ho ba ay meron pang kaakibat na pag-uusap personal o idinaan lang ninyo sa Executive Secretary at agad pong nagsabi ng approval? Paano po ang pangyayari, ma'am, kung mamarapatin po ninyo? Sinulatan ko ho yung Presidente, no? So, papunta ko yan sa Office of the President, no? Hindi ko alam kung ano yung proseso nila. At the same time, tinawagan ko yung Deputy Presidential Legal Counsel, no? Sabi ko sa kanya na may request ako for authority at pwede pa i-address nyo yan, sabihin nyo sa akin kung anong gagawin ko kasi tinatawag ko ako ng impeachment court, no? So, yun, no? Pero hindi ko kausap, walang pag-uusap na nangyari between me and the President or the Executive Secretary. Alright. Bakit ho, ma'am, again kung mamarapatin po ninyo, bakit po kayo nagkusa na sumulat kay Presidente for the approval? Meron ho bang, kayo ba'y minanduhan ng impeachment court? Ito ho ba ay pakikisuyo ng prosecution? Ano po ang mga facts behind it? No, kasi ho, yun may subpoena ko na sinasabi nila na dalhin ko yung income tax return ho ni Justice Corona, the wife, and the children, no? So, I have to go through the process, no? The law is very clear na lahat ho na return na yan ay confidential at pwede lang ibigay kung may authority ng Presidente, no? So, yun ho yung proseso, no? Kung hindi ko makuha yung authority ng Presidente, yun ho sasabihin ko sa korte na masking gusto kong ibigay sa kanila, hindi ko maibibigay kasi wala akong authority ng Presidente. Ngayon, kung may authority naman ho ng Presidente, dadaling ko na ho yung return. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.